Hello, my dear! Tayo ay mag-love collective reading. Hoping na energy mo ang masagap natin sa gagawin natin na reading today. So, welcome or welcome back dito sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay ng kanilang mga readings, and ganun din po sa ating mga bagong subscribers. Thank you very much po, okay? So, kung hindi man po makaresonate today, sa mga ibang upload na lang natin, okay? Kasi hindi ko talaga makukuha yung energy ninyo ng sabay-sabay. So, kung sino lang yung makaresonate, yun lang. Hanggang dun lang muna tayo. Okay po? Okay, so let's do this. Ang nasa isip ko kanina is 12 cards. Pero at the same time, parang gusto ko rin mag 15 cards. Okay, so I guess let's go muna tayo sa 12 cards. Okay? So let's go na tayo. Kaninong love collective ang masasagap natin ngayong araw na ito? Okay, what is this? Education. Okay? So, dito sa card ng education, ayan, learning something new, new opportunity to learn, okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is ang dami mo natutunan. Ang dami mo natutunan dito sa connection na to. Like, you learn a lot of things from this connection. Mga energy na posibleng hindi mo alam na nag-i-exist pala. Okay? Next is the Eight of Cups. Walking away from toxic situation and facing your fears. Okay? Sa energy ng Eight of Cups, that is Eight of Cups. So, kukombine muna natin siya dito. So, mahirap kasi, my dear, na tumalikod sa isang relationship. Honestly. Marami ang mga relationship, my dear, na nagtatagal kahit na toxic. Kahit na sabihin mo na may mali na nangyayari, hanggang kumakapit pa rin yung isa, nagpapatuloy pa rin talaga. Pero sa energy ng Eight of Cups, excuse me po, may sumasabit. Sa energy ng Eight of Cups, nakuha ko dito yung energy na natuto kang magparaya. Natuto kang bumitaw sa mga bagay na possible na hindi na healthy. Okay? For some of you is possible na nangyari na to. Hindi ako pwede mag-assume na nangyari na to or mangyayari pa lang. Pero, very powerful yung energy ng Eight of Cups. Yung Eight of Cups na to is nagre-release ng energy na hindi madali para sa yung gawin yung isang bagay pero possible na gagawin mo or posibleng ginawa mo na siya. Kasama sa likod is energy of sharing your wisdom, advice. This is the Ace of Wands. Okay, kung makikita mo dyan, parang lighting a candle. Ang nakuha ko dito na energy, my dear, is alam mo yung meron kasi ako napanood, my dear, na example doon sa, I think TikTok ko napanood to, kung hindi ako nagkakamali, na meron dalawang lighter. And then yung isang lighter is nilublob, my dear, sa tubig. And then, nung kinuha siya, sinisindihan siya, hindi na siya magsindi kasi basa na siya. And then yung isa, syempre dry siya. So, nung dumikit yung flame dun sa kabila,
nag-light siya, my dear. Kahit basa siya, nag-light pa rin siya. So, ito yung nakukuha ko dito, my dear, sa card na to. Probably, yung person mo is masyado siyang, sabihin natin, marami din siyang pinagdaanan sa buhay. Siya yung basa. Like, super, super wet na person. Like, ang daming pinagdaanan. Sabihin natin, super, super down. Ganun na lang. Ang sagwa naman kasi ng super wet. Para may iba akong naiisip. Okay. So, super, super down siya. And then, you are here, like, parang nagsishare ka sa kanya ng mga bagay na possible na nakakapag-uplift ng kanyang energy. Okay? You're giving advice sa tao na ito kasi nga mahal mo. Yun ang nakukuha ko. Like, gusto mo na maging okay siya. Gusto mo makarecover siya sa kung ano man yung pinagdadaanan niya. Minomotivate mo siya, pinupush mo siya. Yun ang nakukuha ko dito sa energy ng red candle natin. And red candle talaga, no? As in red candle. Red candle is a representation ng love. Ano kaya magiging ending nito? Ano kaya magiging last card natin? I'm so curious. Let me see. Next card is I want to tell you how I feel. I want to tell you how I feel. As of this moment, ang dami mong gustong sabihin tungkol sa connection ninyo. Like, kung nandito ka lang sa harapan ko, ang dami mong gustong sabihin. Ang dami mong gustong idagdag dito sa mga sinasabi ko ngayon. Probably baka gusto mong mag-express ng nararamdaman mo na probably hindi mo nasabi sa kanya. Let me see. Additional cards pa tayo. Okay, isa-isahin natin. We have your energy. Kung di ako nagkakamali, this is energy of the devil. Galing sa Haunted Tarot. Okay? And meron ako mga sinulat dito sa kanya. We have your stack, anger, demon, witchcraft, and revenge. Okay? Probably galit ka or meron ka pa ring, ayoko sabihin, my dear, na as in like 100% na galit ito. Like sabihin natin, it is normal na magkaroon ka ng something. Ganun na lang. Because of sa nangyari sa inyo. Sa inyong dalawa. It's normal na parang may galit or for some of you, hindi pa rin talaga 100% na okay. Or baka may nakakaramdam ng revenge. Okay? Remember that this is a collective reading. Pero kahit saan man natin tingnan, my dear, like, yung pagpasok ng tao na to sa buhay mo is nagdulot talaga ng matinding sakit. Nagdulot talaga ng matinding sugat sa puso mo. Pero at the same time, marami ka rin natutunan. We have your energy ng trap. Okay, trap card, stuck, and helpless. Okay. Ayan, para siyang na mouse trap. For some of you, my dear, is nandun ka pa rin talaga. Kino-confirm lang dito, my dear, na nandun ka pa rin sa anino ng person mo. Okay, nandun ka pa rin. Probably, maraming tanong na naglalaro sa isipan mo as of this moment kung bakit ganon yung nangyari sa inyong dalawa. Saan ka nagkulang? Ano yung mali? Bakit ganon? My dear, ang hirap kasi talagang mag-revive ng isang tao na kumbaga parang ang hirap tulungan yung isang tao na ayaw niyang tulungan yung sarili niya. Yun ang totoo doon. Nakaka-drain, nakakapagod. At sometimes, maski ikaw, yung mental health mo, my dear, is nalalagay sa panganib.
Okay, ilan na to? 2, 4, 6, 2, 4, 5. Okay, pang-anim to. Okay. We have here the energy of the 10 of Wands. Okay. So, sinisikap mo, my dear, na mag-move forward. Sinisikap mo na parang, okay, magpatuloy sa buhay sa kabila ng... Pero mararamdaman mo as of this moment, my dear, yung bigat, yung impact na ginawa niya sa'yo o yung impact na naidulot sa'yo ng relationship na ito. Of course, ayaw natin na parang mag-highlight ng tao, pero yung impact ng relationship, yung impact sa'yo is grabe. Sinusubukan mong lumaban, magpatuloy ulit. Okay? Add pa tayo ng card. May naka-reverse ba? Wala. Okay? Uy, may naka-flip na card. It is time for me to heal. Okay, hindi ko alam na may naka-flip ha. Okay, may naka-flip. Sabi dito is time for me to heal. Okay. So, for some of you, nandun pa rin kayo sa healing process. So, sabi ko nga ayoko ilagay na as in like 100% na galit ka talaga or like, kasi meron ka ng energy ng 10 of Wands. So, maski siguro mabigat, kahit siguro mahirap, okay? Teka lang, paano ba? Ayan o. Okay, kahit siguro mahirap, kinakaya mo, my dear. Kasi nangyari na nangyari. Kumbaga parang wala kang choice. Sabi ko kanina sa energy ng 8 of Cups, ito yung energy na hindi mo talaga gusto. Like, kung bibigyan ka ng iba pang option, hindi mo talaga to gagawin. Kung sasabihin lang sa'yo ngayon, my dear, na kaya pa, like, may susurvive pa talaga yung connection, probably baka nag-effort ka pa talaga. Pero, sabi ko nga, itong 8 of Cups na to, may mga nakalagay dito, my dear. I hope na visible sa camera. May mga nakasulat. Ayan o. At ang nakalagay dyan is facing your fears, walking out from toxic. Sobrang toxic lang talaga ng relationship. Like walang give and take na nangyayari. Laging ikaw yung nag-a-uplift, laging ikaw yung nagmo-motivate, laging ikaw yung naglalagay ng light, ikaw yung concern, hindi lang sa kanya, pati sa kung ano yung magiging outcome ng relationship ninyo. You try to survive or you try to revive, yun ang tamang word, yung relationship ninyo. So, nandun ka sa moment that you are trying to heal, and I'm so proud of you because you made this decision. Kasi yung energy niya is napunta na talaga. Kanina hindi ako makapagsabi kung nangyari na siya or mangyayari pa lang. Pero kung umabot ka sa punto na to, my dear, na nakikinig ka pa rin and magkasama pa rin kayo nitong partner mo, darating sa punto, my dear, ng buhay mo na magdi-decide ka na mas pipiliin mo na lang na mapag-isa. Mas pipiliin mo na lang na mag-move forward kasi parang wala nangyayari. Parang maiisip mo rin or marirealize mo rin na pag nagtagal ka pa sa relationship na to, probably baka sa susunod wala na rin mangyayari sa'yo. Matutulad ka na rin sa kanya. Kasi nakakahawa yan eh. Ibo-brought out ko dito yung isang napanood ko na naman ulit. Marami kasi ako na-scroll, especially sa TikTok. Yung sinasabi na pag nanatili ka sa isang lugar na mabaho, like for example, like may mga basura, kahit hindi ka magkalkal ng basura, once na umalis ka doon, definitely, yung amoy ng basura, didikit sa'yo. Hindi man as in like sobrang baho, pero there will be some scent na didikit sa'yo.
And it is the same thing din, my dear, pag meron ka rin kasamang toxic. Like, if you have a toxic relationship or kahit sabihin natin na kaibigan or family member, the more na kasama mo yung tao na yon, the more mo na mararamdaman yung drain, yung pagod. And sometimes, nagiging battle siya. Nagiging self-battle siya, my dear. Kasi, nararamdaman mo na nakaka-drain, pero at the same time, parang hindi pwede, kailangan mong lumaban. Parang ganon. So, sabi pa nga nila, always surround yourself with people na very positive, motivated, talaga may mga pangarap sa buhay. And para ma-uplift ka rin, para mahawa ka rin dun sa energy nila. Pero if you are surrounding yourself with people na, or meron kang partner na ganito, like kahit anong gawin mo sa kanya, kahit anong gawin motivate mo sa kanya is walang nagsisink in talaga sa kanya, and parang mas pinipili niya pa rin talaga na maging victim, or mas pinipili niya pa rin talaga, my dear, na kaawaan yung sarili niya rather than gumawa siya ng solusyon para makaalis siya dyan sa sitwasyon na yan. So, I guess walang mangyayari talaga. Kasi sabi ko nga kanina, na-mention ko, paano natin tutulungan yung isang tao na ayaw niyang tulungan yung kanyang sarili. Okay? Let me see. Let's go tayo, my dear. Last 1, 2, 3, 4 cards na lang tayo. My dear, kung hindi ko na-receive yung energy mo ngayon, don't worry. I will try my best na makagawa pa ng mga love collective or any collective. Okay. I'm starting to understand our connection. I am starting to understand our connection. Okay. So, I guess, merong part mo na dahan-dahan mo na naiintindihan kung bakit siya ibinigay sa'yo or bakit pinag-cross yung landas ninyo ng tao na ito. Kasi ako, my dear, share ko na naman ulit, naniniwala ako na minsan maski mahirap, kahit pangit o hindi maganda yung daan na tinatahak mo as of this moment, pero sigurado ako meron kang matututunan dyan. Hindi mo pa na-appreciate or hindi mo pa nakikita sa ngayon, pero sigurado ako, pag na-overcome mo yan, darating yung araw na maaalala mo tong pinagdaanan mo na to. And you will be so thankful na pinagdaanan mo siya. Kasi habang nabubuhay ka sa mundong ito, hindi malabo na makatagpo ka ulit ng tao na ganito. Okay, kasi para na silang virus, kumakalat na sila eh. Yun ang totoo doon, my dear. Kumakalat tong mga nakakahawa kasi talaga to, 'di ba? Sabi ko nga kanina, talagang there's a tendency talagang mahawa ka rin sa kanya. Kaya magugulat ka rin. Hindi ka naman talaga ganito na klase ng tao. Hindi ka naman talaga magagalitin. Masayahin ka naman talaga na tao. Tapos eventually parang dahan-dahan mo na nakikita yung sarili mo na nagiging malungkot ka na tahimik ka na lang, yung ganun. So, probably baka impluwensya nung tao na yun, okay? So, I am starting to understand our connection. We have your energy of success. We have your the perseverance card, okay? So, steady effort, long-term goal, okay? So, for some of you, nakafocus na kayo ngayon sa long-term goal, sa success, okay? Gusto na ninyong makarecover from this. Gusto na ninyong maging successful, my dear. Pero, nandun pa rin. Like, sabi ko nga, nasa healing process ka, my dear. So, hindi ito magiging madali. Maraming tao ang bumabangon, kumikilos araw-araw, pero meron silang pain inside. There's a big question mark sa isip nila, sa puso nila kung bakit nagkaganon. After all the effort, after all the love, after all the memories, 'di ba? Bakit nagkaganon? Kasi sa totoo lang, ang pinakamatagal talagang nagre-recover or ang pinakamatagal na nakakaalis sa ganitong energy is yung mga tao na talagang naglabas talaga ng napakaraming effort sa loob ng connection. And based sa reading natin, ikaw yun.
Okay? Last two cards. Last two cards. Etong mga cards na 'to, my dear, this is yung mga cards na hindi ko na ginagamit, I decided na pagsamasamahin na lang siya. Okay, we have here the energy of the Empress, okay? Mahal mo pa rin siya, okay? Mahal mo pa rin siya. Pero sabi ko nga, mas pinili mo, baka nga may anak kayo kasi ang energy ng Empress is connected yan sa mother. Okay? So baka meron kayong anak. So baka yun ang nagko-connect sa'yo or everything na nakikita mo yung anak ninyo is syempre naaalala mo siya. Kasi nga may bunga yung pagmamahalan ninyong dalawa. So, pero nakukuha ko dito that there's still love. Sabi ko nga, my dear, kung sasabihin lang talaga sa'yo ngayon na maglagay ka pa ng effort, isang effort pa, and everything will be okay, everything will be fine. Hindi ka magdadalawang isip eh. Based sa energy, hindi ka magdadalawang isip, my dear, na mag-effort pa ulit. Nasubukan pang ayusin kung ano yung dapat na ayusin. Kasi there's a tendency na baka meron din kayong anak nitong tao nito. Pero I think nandun ka na siguro sa point, my dear, na parang hindi na siya magbabago. Parang sagad ka na, ubus ka na talaga. Okay? Hindi mo na alam kung ano pa yung ilalabas mo talaga, my dear. Okay, last card tayo. Okay, eto daw, we have here the energy of the Page of Wands. Yes. Nag-i-start ka ng panibagong life. You're trying to, sinusubukan mong bumangon, sinusubukan mong mag-umpisa ulit. Okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message or let us say love collective para sa araw na ito. So, I hope, my dear, I think next reading natin is i-check natin siya. Okay? So, para fair naman, para dun sa mga interesado, kung ano ba yung nangyari sa kanya after ng breakup. Kasi definitely, ano to eh, parang nag-break na. Okay? So, next reading natin, okay, lalagyan, check natin kung anong nangyayari sa kanya. Okay, ganun na lang. So, para, at kahit pa paano, parang, I will be uploading it, ano ba, siguro upload ko siya ng, wait a minute, my dear ha, upload ko siya ng July, 1, 2, 3, July 27. Okay, upload ko siya ng July 27. Siguro upload ko siya ng hapon. Mga around mga around 4 or 3 ng hapon. Okay, upload ko siya, no? So, para dun sa mga interesado kung kumusta na siya ngayon, ano nangyayari sa kanya. So, gawan natin siya ng reading sa July 27. Okay? So, ang gagamitin natin doon is tarot card. Yeah, probably tarot card ang gagamitin natin. Okay? Or maybe ito din ang gagamitin natin. Okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na energy para sa ating Love Collective reading. I hope, my dear, na nagustuhan mo. And kagaya po lang, lagi kong nasasambit or lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Maraming salamat po. Take care of yourself.